Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Professor Malo Tikia 37 minutes ago. Why I don't believe this will lead to investigations into flood control projects and other congressional allocation. So, naniniwala si Professor Tikia na wala daw mangyaring maganda. Walang patutunguhan itong ginagawa nila. Number 1, I can't admit who realigned 1 trillion from 2022 to 2025. Ayan. Mula nung umupo ang administrasyong ito, umabot na yung 1 trillion ang budget sa flood control. Number 2, can't release who are the 67 contractor legislators. Walang pangalan na lumalabas eh. So kung walang pangalan, walang makakasuhan. Number 3, can't even admit what happened in the BICAM of GAA 2025. Yung hinahanap ni Congressman Toby Chanco na small committee report, wala. So sinong mga proponent sa mga singit-singit? Eh di wala. Number 4, in the press briefing of the leader, the naming of 15 contractors and 5 doon are coming to different regions. Why just up to there? Isn't there any CSW or just choose to say and? Ano bang CSW? Parang walang pangalan ba? Number 5, ito yung malaking rason. The executive order, right? O yung unang executive order ni PBBM, yung inabolish niya yung Philippine Anti-Corruption Commission. Yun ang una niyang ginawa eh. Marcos Jr. abolition of PACC. Everything would have been easy because of the work of PACC and given to Office of the Deputy Executive Secretary for Legislative Affairs. What has happened in the last 3 years? None. Who is Odesla? Attorney Annalisa Lugan. Logan is one of the candidates for ombudsman. Meron's bet he'll be the number 1. So, Attorney Lisa Lugan ang magiging ombudsman, sinasabi niya. Okay, so matotal. Tingin ni Professor Malo Tikia, walang makakasuhan sa mga contractors. Walang pati nga investigasyon, sabi niya wala eh. So, ako naman, magwa 1 month na mula nung SONA, hanggang ngayon, wala pang klaro sino ang mag-imbestiga. Puros lang mga, press briefing, mga 15 contractors, bisibisita, nagagalit na ako, ganun lang. Eh bakit wala pang pronouncement? Okay, simula ng investigasyon, si ganito ang mag-investigate, ganito. Ganon sana, klaro na ba? Kaya lang bakit wala? Kaya, kahit ako, gusto kong magtiwalaw, bigyan ng pagkakataon ng Pangulo para ipakita na sincero siya sa pagdiskobre, panagot, pagkaso. I am now starting to doubt. Nagdududa na ako. Although, umaasa pa rin. Okay? Ulitin ko umaasa pa rin. Baka lang, nag-iingat lang pa ka ng take time, kinukumpleto. Sana sa mga susunod na araw, maklaro na kung sino talaga ang mag-imbestiga. Okay. Sa COA, nagsabi naman ng COA na may fraud audit daw sa Bulacan. Kaya lang, dati mataas ang tingin ko sa COA, ngayon medyo alanganin na rin kasi nga napag-alaman natin na mismong asawa ng COA commissioner, kontratista din. Kaya galit si Senator Tulfo, iimbestigahan mo ang wife mo? Paano mo iimbestigahan wife mo yan? Something like that. So, COA, wala na. Ombudsman. Kung sino ang ilalagay ng ombudsman? Alanganin din. Kung ang ombudsman kagaya noon, di Ombudsman Martires, may maasahan tayo.
Kaya yan, question mark din yan yung ombudsman. Kasi kung ito, kasong corruption, dadaan sa ombudsman. Kaya, wala na. Isa na lang ang pag-asa natin. Blue Ribbon Committee, kaya lang ganito eh. Kung Blue Ribbon Committee, ang kanila lang is fact-finding, ano? Tapos magre-recommend sila kung sino ang kakasuhan. So, executive department pa rin ang gagalaw. DOJ ba o ombudsman ba? Ganon. So, wala. Ano bang nangyayari sa ating bansa? Ang sarap sana yung paniwalaan yung sabi ng Pangulo na dapat may managot. So, again, ulitin ko, hindi pa ako nawawalan ng pag-asa. Kailang dudan ako kasi bakit hindi mapangalanan? Dalawa lang ang yung kay Congressman Saldico, yung Sunwest at saka Highton, na-identify siya. Kaya lang, madaling malusutan yun dahil sasabihin lang na nag-divest naman ako. Wala na akong pakialam dyan, pamilya ko man yan. Di, lusot na. Ang sigurado lang nga makasuhan kung meron man, yan, yung mga contractors, DPWH. Sila lang. Kaya lang, pagdating na sa politiko, parang alanganin. Sino ba yung nagsabi? Si Karen Davila. Saludo tayo kay Karen Davila nung in-interview niya si Congressman Ridon na huwag na tayong maglukuhan. Hindi naman maglakas loob ang mga kontratista na gagawa ng mga ganyang ghost project kung wala silang mga kakutsaba na mga lawmakers. Sabi ni Karen Davila. Tatawagin nyo ba si Congressman Saldico? Medyo palihis pa yung sagot ni Ridon. Klaro, tatawagin nyo ba? Yes, tatawagin. So, yun ang issue ngayon. Ang Kamara, mag-iimbestiga, wala daw silang papanigan. I don't know. Bahala ng taong bayan. Basta ako, Kamara, pwede silang mag-imbestiga hanggang kanila. Kailang may opinion. Opinion ko lang ito, kulang ako ng tiwala sa gagawing investigasyon ng Kamara. Ang may magandang suggestion yan si Senator Soto. People's Independent Commission. Yun sana. I don't know kung paano mabuo ka ng independent talaga ang walang pressure, walang halong politika. Talaga People's Commission nga eh. Dahil pera ng taong bayan yung na kulimbat. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area sa kape ni Ades. So mag-abono karon siya. So kining iyang tanong nga kape 200. So magdugang pa ni siya. Nani ang iyang asawa ang naga-abono. Abono kay. So tunga gid ni ka kutsara. Tunga. Duha ka bangag. So urea og complete. So mauna ni ang itsura sa kape ni Ades nga isa pa ka bulan. So tambok. Og karon human sa pag-abono ni Emile, so gitabangan siya sa iyang igsuon. So gina-sprayhan na pod og karate o Gromix. Yan na di pa. O gawa sa pagpananom ilang Emily sa kape maupod ni ang ilang lakatan. So mo ni sila ang nagtanom og lakatan nga pinakaulahin na. So mo na ni ang ilang tanom nga lakatan. Salamat sa Ginoo nga gisuportaran gid mi sa nagsipor sa nagatag nga kasamo nga kape.
Kanang kuan, pasalamat mi sa Ginoo nga nakapananom na gyud mig kape. Unya mauas namin sa kalisod unya malos pa among eskwela ani. Magamit nila ang pagharvest namo aning kuan kape. Pasalamat ko sa Ginoo og sa nagatag sa nagsuporta aning kape.